Si Judd Racal ay nagtapos ng business course sa De La Salle University. Kumuha ng executive program sa ibang bansa. Nakatanggap ng Most Outstanding Person of the Year ng iba't ibang award-giving body dahil sa kahusayan sa pagsiservisyo sa bayan at bilang magaling na negosyante. Na-appoint na Ambassador for Goodwill ng Presidential Commission on the Urban Poor. Tatlo lang po ang bayan ng District 6 ng Bulacan. Angat, Garay, Santa Maria, at bago-bago pong distrito. At ang kanya pong binangga ay matagal na pong nasa gobyerno. Hindi pa kami pinapanganak ay nasa gobyerno na. Si Judd ay galing po sa isang simpleng pamilya, wala din pong politiko sa kanila pong angkan. Ang chairman o ang kanyang ama ay nag-umpisa bilang jeepney driver sa Negros. Nilakasan ng loob na makipagsapalaran sa Maynila hanggang makapagnegosyo sa China sa sipag at tiyaga na walang iligal ay naging bilyonaryo. Sa laban po na ito, maliwanag po ang takbo na ginawa ni Judd Racal. Higit sa posisyon o makapagnakaw sa gobyerno dahil sobrang dami pong blessing na ibinigay sa kanila ng Panginoon, ay ang pagtakbo po na ginawa niya noong itong nakaraan ay para sa mga tao. Yun ang mapaglingkuran ang mga maliliit sa abot ng makakaya. Magbigay ng trabaho at negosyo sa mga tao para hindi na umasa sa ayuda at masilaw sa vote buying. Magagawa lamang po ito kung magbubukas ng investment-friendly environment na kung saan makihikayat ang mga negosyante na mamuhunan. Dito ay mapapaunlad din ang ekonomiya sa probinsya, kundi hindi lang sa buong probinsya, kung hindi sa buong bansa. Katulad po ng sinabi ni Attorney Ferdy, ang Bulacan po ay naging sentro ng atensyon dahil po sa flood control scandal. At lubos po kaming nalulungkot dito. Kaya ganun, sa pagtakbo po ni Judd, ay nakita po ng mga tao ang pagbabago na hinahanap sa probinsya. Mga taong uhaw na sa pagbabago, pagkalinga ng gobyerno, na nakita po natin Presidente Duterte nung kanya po, siya po ay tumakbo noong 2026. Ngunit sa pagtutulungan ng mga nasa kapangyarihan, kami po ay hindi nakaabot sa eleksyon. Saksi po ako sa mga nangyari na mga ito na ilubos kong kinalungkot ng mga tao sa probinsya ng Bulacan. Ngunit alam po namin na mas may magandang plano ang Panginoon sa amin. Dahil totoong serbisyo po ang hatid ay tuloy-tuloy po ang mga programa na inumpisahan po natin. Libreng gamot sa lahat, butante man o hindi, tagadun man o hindi. Walang kahit anong requirements kung hindi reseta lamang. Pati ang libreng tubig, rasyon ng tubig, sa mga walang tubig, bigas, 24/7 na ambulansya at kung ano-ano pa. Ngayon po, sa araw na ito, gets na namin yung sinasabi namin magandang plano ng Panginoon. Dahil binuksan po ng PDP laban para kay Judd ang pinto. Maraming salamat kay Attorney Ferdinand Topacio na unang nagtiwala na sinundan nila Attorney Lambino, Chairman Alcusi, Kuya Rob, Tita Astra at Tita Penny para po makarating po kami ngayong araw. Dati po, halos hindi siya bigyan ng kona. Dahil hinaharang ng mga nasa kapangyarihan ang kanya pong pagtakbo. Pero dahil po sa PDP laban, hindi na lang po siya member, ginawa niyo pa po siyang presidente. Maraming salamat po sa inyo. Ang pangako lamang po namin ay hindi po namin ibibiguin. Ibibigay po namin ni Judd ang lahat-lahat para po sa Diyos at sa bayan. Si Judd po ay sumisimbolo ng mga katagan na sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dahil ang kanyang pong mga paa ay nananatiling nakatapak sa lupa at ang kanyang pong ulo ay nakatingin sa langit. Change is coming sa probinsya ng Bulacan at sa buong Pilipinas kasama si Vice President Inday Sara Duterte. Hitik na po ang revolusyon ng pagbabago. Pipitasin na lamang. Isa pong malaking karangalan na tawagin ng amin pong halos kapatid na, higit pa sa kaibigan. At alam ko po na makakasama po natin hanggang sa huli ang kapatid na Judd Racal. Maraming I, Judd Racal,
having been appointed as the Provincial Council President of the Province of Bulacan, having been appointed as the Provincial Council President of the Province of Bulacan, Partido Demokratiko Pilipino, of the Partido Demokratiko do Pilipino, solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines, solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith in and put into practice and to keep faith and put into practice the 5 basic principles of PDP the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism. and the basic objective of federalism, To perform my duties to the best of my abilities and capabilities to perform my duties to the best of my abilities and without capabilities, fear or favor, without fear or favor, with the aim in view of furthering the objectives of the party with the aim in view of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community and advancing the interests of the to community which it is dedicated, to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting of a good and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and true city, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of So evasion. help me So help me God. Congratulations. Photo opportunity po para sa media. Mabuhay ang probinsya ng Bulacan. Karoon, ganyan ka, wag ka na. Ito pong lahat, gusto ko rin po batiin, syempre kasama po natin ang acting chairman po natin, Alfonso Busita po natin. Attorney Beth, contact po. Magandang tanghali po. Kasama po natin si Attorney Raul Lambino rin po. Ma'am Astral po, Pimentel. Miss Penelope po, Del Monte. Sir Raymar Mansilungan. Saan po si Sir? Siyempre si Attorney Ferdinand Topacio po. Former CDA Chairman po, Joseph Kencapo po. Yun po, kasama rin po natin yung kapatid ko, si Jake Racal and Lester Olalia. Kasama rin po natin yung foundation po namin, yung Quick Response, Racal Quick Response Foundation. And sa lahat po ng media na nandito, and PDP, supporters and members po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ayun po. Okay. Tinatanggap ko po ang hamon at responsibilidad na pagiging bagong pinuno ng PDP, di lang po sa distrito ko, kundi sa buong lalawigan na po ng Bulacan. Actually po, quick story lang din po. Family po namin, as na-explain po ni Sir Lester, na hindi po talaga kami sa politics. Actually, ako yung pinakauna. Pero we have a foundation started when 2012, and doon po nagsimula yung tulong namin sa tao. Hindi lang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. So doon po, batang-bata pa po ako. Nag-start na po kami magpamigay ng mga tulong, mga bigas, kung ano-ano pa po. So through the years po, practice po namin ng family every year yan. And dami nga nagtatanong ba't yung pamilya namin never pumasok sa politics? Sabi lang namin, we are blessed ng Panginoon, lalo na yung dad ko galing talaga sa pinakababa talaga, umakyat sa sipag, tiyaga, trabaho, syempre negosyo. So doon namin nakita yung parang purpose namin is to bring our parang bigay ng Panginoon sa amin to bring back to the community. So ako, nasanay ako na bumababa talaga sa ako. So I decided 2025, why not run for congressman? Which is we don't expect anything naman. Syempre first time, a new face to the district. Pero nagulat ako kasi doon namin nakita yung uhaw ng tao sa pagbabago. And doon nga nagulat ako, ganun pala ang politics From shift to business to politics, kakaiba.
iba ang pressure, iba ang critics. So, nag-adjust rin ako. Sobrang hirap. Sabi nga ni Lester, kasi I was invited to other party because I supported my governor. And ayaw nga ako bigyan ng ko natin. Because, alam niyo po yun, control ng taas eh. So, yun yung pangit na nakikita ko dito sa existing government practice dito ngayon sa Philippines. Especially nung let's say, nakakalungkot, di man ako nakaabot ng 2025, I still continue my promise because I'm not a politician, I'm a businessman. So, tinuloy namin libre gamot sa district. 3 bayan, libre ng gamot basta may reseta. And all the support that I can give, tuloy-tuloy po. Actually, nung sumabog po yung flood control scandal, grabe. Umikot po ako sa buong Bulacan, not only my district. Nagpamigay po kami doon ng mga tulong, bigas, tubig, kasi gusto lang po namin tumulong. And doon po ako nalungkot kasi alam ko po, lalo nung first time ko pumasok sa politics, nakita ko yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin. So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, dahil nga sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So ayun. And nakakatuwa rin po kasi ang family ko po is from Negros talaga, Oriental. So puro Bisaya talaga ang magulang ko. Kaya very rin kami supportive sa syempre kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and VP Sara po. So doon po kasi yung origin namin. Most of my family is there. Ako lang po yung lumaking Bulacan sa mga kapatid ko po kasi dito po yung mga business namin. So yun po, makakaasa po kayo and especially kung ako yung ginawa niyo pong presidente, I will make sure that every member na papasok po sa PDP sa Bulacan is gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. And very thankful. And yun, thank you po sa lahat na nandito. And mabuhay po tayong lahat. Mabuhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte.